Hello! Hello, good morning! Anong pangalan at taga-where? Tagawin. Pwede po tago ko muna yung pangalan ko. Ah, sige! Saan mo itatago? Tago mo sa ilalim sa lawan mo. Sino to? Sino to? Pwede kang gumawa ng pangalan kahit ano. Kunyari ko si Richard. Oh, Richard. Gomez? Gutierrez? Richard, taga saan ka? Ayaw niya yan pala desisyon ka eh. Hindi po kayo. Ano, no? Ano? Hello. Hello? Hello? Anong pangalan? Richard, may... Natago ko na lang po sa pangalang Ricky. Ano po? Sorry, ano? Ricky na lang po. JC? Hindi, Ricky. Ha? O sige, JC na lang. Para JC hindi na na lang. tumagal. O JC, taga saan ka? Tarlac po. Tarlac! O JC, anong ate napatawag ka? Meron po kung naman tayo, kung matulungan niyo po ako. O sige, tungkol sige. saan? About family ko po ito. Sige, family mo. Okay, JC ng Tarlac. I-share mo na! Ano po kasi ito, ma'am, sir? Nag-separate po kami ng misis ko. Ang nangyari po kasi ito, nag-abroad po ito ng year 1999. Okay. Problema mo sa misis mo, nag-separate kayo dahil nag-abroad yung misis mo noong 1999. Okay, tapos? Pero ang nangyari po kasi ito, sir, noong 1999, nag-abroad po siya sa Abu Dhabi. Okay, oh. Ngayon, ang kwento ito, naiwan po sa akin yung anak ko. Ano, sorry? Yung anak Lalaki po ito. yung anak mo lalaki ay yung ano yung nangyari doon sa anak mo lalaki? Lalaki po yung anak ko. Oh, ano sabi nangyari? Saan napunta ang iyong anak? Kinuha niya? Opo, nung kinuha niya po yung anak ko, bali naiwan nga po ako sa bahay namin. Mm. Nung bali kasi natagal na po ito, nung nagtagal po nabalitaan ko na lang po. Na? Ito lang, nabalitaan ko nung year 2022. Ano Pero nangyari? meron pong asawa at dalawang anak. Ha? Ano daw? Nabalitaan niyo daw nung someone in 2000, 2000, may asawa at anak na daw. Yung asawa Asawa niya. niya. O tapos, anong ginawa mo nung nalaman mo na may asawa na pala to at anak? May iba ng pamilya. Oo, may iba ng na pamilya. akala niya OFW lang. Oo. Oo nga po. Ngayon po, ma'am, kasi ang kwan lang po, may nabalitaan lang po ako. May nakapagsabi po kasi sa akin, yung anak ko daw po, naiwan dito sa lola. Nasa Manila. Nasa okay. lola. Nasa lola. Oh. Tapos? Opo, Mm-mm. naiwan po sa lola. Mm. Eh di, mali ang ginawa ko po. Nagsabi po sa akin, nandito po sa lola mismo. Kasi alam ko po yung bahay nila eh. Kasi dati rin po ako sa Novaliches. Okay. JC, ano ngayon ang tanong mo? Ang tanong ko lang po sana, na sandali lang po sara, sasabihin ko lang po, may sasabihin lang po ako. Pasensya ka na. Sorry. Yung tinry ko po kasi pinuntahan yung anak ko dito sa Novaliches nga po, kapag sabi sa akin, dito na po sa dating tindirahan nila, Mm-mm. pinuntahan ko po ito. Ay, nandun nga po, kasi ang alam ko po kasi naisama niya ito sa Abu Dhabi. Oo. So nandun nga, confirm, nasa Novaliches nga. Opo, nandun po sa lola niya. Okay. Tapos? Pinuntahan ko nga po, di napang ko nga po, dahil nalaman ko po dahil malaki na po yung anak ko. Edad na po nung 30 years old. Ilan taon na nung natagpuan mo yung anak mo doon sa lola niya sa Novaliches? 33 years old na. 33. Okay.
Oh, ngayon, ano ang tanong mo, JC? Ang tanong ko lang po, bakit, ibig ko sabihin, yung anak ko naman po, kilala naman po ako, Mm. ang anak ko, Mm-mm. ibig ko po sabihin. Bakit po pagka, halimbawa po, kasi isang beses po akong pumunta, yung pangalawang beses po, itinatanggi na po sa akin ng lola. Ayaw na ipakita? Nandun siya. Ayaw na ipakita sa Opo. anak mo? Okay. Yun ang tanong mo kung Ibig ko bakit? sabihin, kahit nandun po yung anak ko, sinasabi nilang wala. Ang tanong ko lang po, bakit po pinagkakait po nila yung anak ko kahit nandun? Sasabihin nila pong wala. Kasi po ang kwan ko po dito, parang dun rin po nila yung anak ko na wala po akong naitulog na dito sa paaral. Okay, para sa maintindihan ng mga ka-vibes natin, itong si JC ay may asawa at yung asawa mo ay OFW, di ba? Tama, Opo. sa Abu Dhabi. Opo. Oo. Tapos, inakala mo na OFW siya sa Abu Dhabi, sinama niya yung anak mo. Di ba? Tama ba? Sinama niya yung anak mo na hindi mo alam na yung anak mo pala ay nandun sa lola niya sa Novaliches. Hanggang sa nagtumungtong na sa edad na 33 years old, doon mo lang na pagtanto na nandun pala yung anak mo. At nung pinupuntahan mo, tinatanggi ka o ayaw na ipakita sa'yo ng lola. Opo. At na-discover mo rin na yung misis mo ay meron ng ibang pamilya. Opo. Ang tanong mo ngayon, bakit ayaw ipakita sa'yo ng lola? Or Ayun nung nga po. nanay? Kasi ang kuwan ko lang po dito, baka po kasi yung anak ko, din boss nila na sinasabi nilang wala akong itutulong sa kanya. Dahil ano po kasi sir yung kuwan po kasi total disability po ako, person with disability po ako. Person with disability. Okay. Anong mo? Kasi, hello? Oo, anong sitwasyon mo, JC? Ano po? Ang kuwan ko lang po kasi, bakit... I mean, tinatanggol nila- JC, ano yung sitwasyon mo bilang Person with disability. ano yung disability mo? Hindi, pangalawang tanong ko na po ito kung disability kasi may nangyari pang pangalawa sa akin. JC, ano yung disability mo? Ang kuwan ko lang po doon, bakit po nila itinatanggi na kahit nandun po yung anak ko, sinasabi nilang wala. Kumbaga po, tinatanggi na ng lola sa akin. Okay, sige, ganito JC Pakinggan mo maigi. Nandito si DJ Main para ibigay sa'yo kung ano ang dapat mong marinig tungkol sa tanong mo. Alam mo, Kix, ang hirap sagutin ng tanong niya. Oo, kung Kasi bakit? hindi tayo yung asawa eh. Mm-mm. 'Di ba? Hindi natin alam pero lahat kasi ng bagay na ginagawa natin, 'di ba? As individual, lahat 'yan may reason. Mm-mm. So nakakaalam lang bakit nilalayo nung pwedeng nanay o lola o basta yung kanilang side doon sa nanay nung bata. Sila lang nakakaalam anong reason bakit nilalayo dito sa tatay. Pero bilang magulang naman, parang ang sakit naman noon na nilalayo mo yung anak na kung tutuusin, wala namang kinalaman yung anak ninyo kung ano man yung hindi okay sa relasyon ninyo. Diba? Ang sarap pa rin na ikaw bilang anak kilala mo yung nanay at tatay mo kahit sila ay separated na. 'Di ba? Yun lang, ang hirap kasi ang tanong niya, bakit nilalayo? Ako bilang babae, hindi ko kaya sagutin yun kasi hindi ako yung asawa niya. 'Di ba? Tama. Unless makakausap niya yung asawa niya, alamin niya dahil ilang taon na rin naman siguro naman willing na mag-open up itong babae. Bakit niya nagawa yun sa asawa niya? Bakit na panluloko na rin kasi matatawag yun eh. Actually, Diba? dapat nga unang tanong dyan Bakit niya ako niloko? Bakit siya nagpamilya ng iba? Ano Oo, nangyari? bakit? Pero yun nga, every story, there's always a two side.
So ang naririnig lang natin ngayon itong kwento ni JC. So ang hirap naman i-judge yung babae basta-basta, lalo hindi naman natin naririnig yung side niya, 'di ba? So yun, much better kung kakausapin mo para din sa sariling peace of mind mo. Malaman mo ano nga ba, bakit nga ba ginawa sa'yo ng asawa mo yun? Yung nag-asawa siya ng iba, ano ba naging problema nyo? Ano ba yung naging pagkukulang mo? Pangalawa, bakit nilalayo ng side ng dati mong asawa yung anak ninyo? Oo nga po. Doon mo lang malalaman kapag sila mismo ang kinausap mo, kasi kahit sinong kausapin mong tao, kahit after nito may kakausapin ka pang kapitbahay ninyo, kamag-anak mo, hindi nila kaya sagutin yung gusto mong marinig na sagot kasi hindi kami yung asawa mo. Kaya nga po. Pero yung maipapayo ko lang sa'yo ngayon, in general tandaan mo yung naging desisyon ng asawa mo ay refleksyon ng pinili niyang landas. Hindi ng halaga mo bilang tao. Kaya wag mo ring gawing sukatan ng sarili mo yung worth, yung pag-alis ng taong hindi naman piniling manatili kasama ka. So ngayon, bigyan mo yung sarili mo ng time na mag-healed. Unti-unti Hindi mong ko kaya- buuin yung sarili mo. 'Di ba? Mag-focus ka muna doon sa mga tunay na nagmamahal sa'yo. Kaya nga po eh. Hello ma'am, hindi po kaya dito dahil sa pagiging person with disability ko? Yun nga yung tinatanong namin, ano bang sakit mo? Ano bang disability mo? Yan yung tanong namin kanina eh. Ito po yung pangalawa. Kasi Kasi pag sinabi mong JC makinig ka ha? JC makinig ka. Pag sinabi mong you have disability o PWD, ibig sabihin ikaw ay may sakit simula nung pinanganak ka. Pwedeng ikaw ay hindi nakakapaglakad, 'di ba? Pwedeng ikaw ay may problema sa mata, may problema sa pandinig. So ano ang sakit mo? Kasi kanina mo pa sinasabi ikaw ay person with disability. Ano Opo, ang yun po. sakit mo? yung pagiging PWD ko po, na-aksidente po ako ma'am. Ano yun? Ano yung aksidente na yan? Hindi ka Hindi ka nakapaglakad? Hindi po. Yung nangyari po yung year 2002. Anong nangyari? Ano ba? Ikaw ba ay hindi na-aksidente ka nga. Anong nangyari sa'yo after na-aksidente ka? Hindi ka na nakakapaglakad? Ano ba? Kulang yung kamay mo? Ano ba? Hindi po. Na brain operation. Yun po ang sanhi ng pagkamuhat ko. Sige, ano daw? Parang nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon ng surgery sa brain. Tama ba? Sa utak? Opo. Totoo po yun. Yun. Okay, sige. Pero nakakausap ka pa naman ng Maayos. maayos, diba? Okay. So wala kang disability kung tutuusin. Siguro kaya ganon, sabi mo nga, baka yun yung naging dahilan nung nagkasakit ka. Siguro, hindi natin mapiplease lahat ng tao eh. Siguro, naging mahina yung asawa mo na instead na nandun siya sa tabi mo, tutulungan ka niya bilang partner. Siya mismo sumuko kasi iniisip niya na, baka hindi ko kayanin ito. So, hindi pa rin namin alam. Ako, hindi ko pa rin 100 sure na masasabi sa'yo na gumive up siya kasi nahihirapan siya. Unless siya mismo ang magsasabi sa'yo ng reason bakit kanya iniwan. Bakit niya nilayo yung anak mo. At baka siya nagpamilya ng iba. Kaya nga po. Ikaw ba, Kix? Ikaw bilang lalaki naman. Ito, Ano mo? marami akong gustong itanong dito kay JC kasi medyo magulo yung kwento mo. JC, makinig ka. Parang hindi pa. Kulang eh. Oo, kulang eh. Hirap itindig nung kwento mo. Ganito, JC, una ko tanong, ano ang naunang nangyari? Iniwan ka ng asawa mo o yung na-aksidente ka? Iniwan po. Iniwan ako. Iniwan ka bago ka na-aksidente. Okay, so ganito, sasagutin ko na kagad yung tanong mo na kung sa tingin mo ba yung disability mo o yung pagkaka-aksidente mo ang dahilan kung bakit ka iniwan. Ang sagot doon ay hindi. Opo. Hindi dahil doon sa disability mo o pagiging kamo ay PWD mo. Hindi yun ang dahilan. Kasi kamo, nauna kang hiwalayan eh. Bago nangyari yung mga nangyari sa yung sakuna.
Pangalawa, JC, sana sagot ko na yung tanong mo na yan ha, kung ang dahilan ba yung pagiging PWD mo. Pangalawa, paano mo nasabing PWD ka? Yun nga po, ito nga po, totally blind na po ako. Blind. Ayun. Okay, sige, blind. Blind. So hindi ka na nakakakita. So hindi yan dahilan, hindi yan ang dahilan kung bakit ka hiniwalayan. Tama ba, JC? Kasi nauna Opo. yung hiniwalayan ka eh. Okay, so nasagot na natin yon. Settled na yan ha. Pangalawang tanong, nung hiniwalayan ka nitong asawa mo, gumawa ka ba ng effort para i-reach out yung sarili mo, matanong mo, anong nangyari? Bakit nagkaganon? Bakit nag-asawa at nag-anak ka ng iba? At naiwan ako sa ere mag-isa. Natanong mo ba yung asawa mo ng ganon? Hindi nga po, dahil hindi pa po umuwi dito, hindi ko pa nalaman na umuwi na po dito. Wala bang ibang means para, di ba? Wala bang ibang means para makakontak mo siya? Siguro Wala naman po, nung... kasi ako, nagsasabi lang po sa akin kung uuwi dito sa Quezon City. Ibig sabihin, walang communication sa kanya, Kicks, yung asawa niya nung nag-OFW. Di ba doon palang magtataka Tataka ka ka na, na, oo. bakit hindi nagpapadala? Siguro way back before, sulat pa. O Oo. sabihin na natin, text message. Di ba magtataka ka na bakit hindi nagpaparamdam sa akin yung asawa ko? Kasi kung... Alam mong okay kayo eh. Umalis lang siya para magtrabaho. Oo, early 2000s, may ano na yan. May internet na. Internet na. Cellphone. Cellphone. Email. Long distance. Kahit ba sulat eh. Kahit snail mail yan, meron eh. Hindi nyo nagawang gawin yon? Lalo sa part mo, JC? Hindi ka ba nagtataka? Na bakit nagkakaganito? Ang tagal magparamdam ng asawa ko. Nangyari doon, buhay pa ba yun? Wala bang ganun sa sarili mo? Wala ka bang tanong na ganun? Yun nga po ang kwan ko nga po, ito, bakit ganun na, bakit niya po gawa sa akin? Ay nako, puro ka, JC, sorry ha, pero puro ka bakit eh. Puro nagtataka ka rin eh. Hindi, sa part mo kasi nakikita namin ni DJ Min, hindi ka gumawa ng paraan para malaman mo yung mga sagot na ikaw lang din naman makakakuha ng sagot, di ba? Inaasa mo yung kapalaran mo, yung sagot sa mga tanong mo, sa mga taong nagbibigay lang sa'yo ng impormasyon. Di ba? Pero ibig ko sabihin, napuntahan ko na po yung anak ko. Napuntahan ko na. Hindi, doon muna tayo sa asawa mo. Mamaya natin i-establish yung anak mo. Kasi yung anak mo, 33 na eh. May sapat Oo na nga po. pag-iisip na. Oo. Di ba? Doon muna tayo sa asawa mo. O yung asawa mo, nung nalaman mo na meron na siyang sariling pamilya, o nagpamilya na ng iba at nag-anak, kinausap ka ba? Pinaliwanag ba sa'yo yung naging desisyon niya o ginawa niya sa'yo? Hindi pa po eh. Magpahanggang ngayon? Ay, wala pa po. Hindi ko pa po nga nakikita kasi. JC, magpahanggang ngayon, hindi nyo napag-usapan yun? Hindi pa po. Ilan taon na yung si Mrs. mo? Magkakadoon po kami. Nasa 57. Ikaw, 57 din. 57 din. Pareho lang po. So, ang tagal nyo na, ilang taon na hanggang ngayon, wala clueless ka pa rin sa mga nangyari. Imposibleng hindi mo alam. Alam mo, JC, medyo nakukulangan kami sa'yo, no? Bilang isang... Kasi syempre, ikaw yung dihado dito eh. Base sa kwento mo, Ikaw yung dihado. Kasi kung ikaw ang dihado, gagawa ka ng paraan para makahanap ka ng mga sagot sa mga tanong mo. Mantakin mo. Oo. Sa loob ng maraming taon, hinayaan mo lang mangyari yon hanggang sa ma-aksidente ka. Di ba? Opo. Medyo kami hindi rin namin makapanimane yung istorya. Konteksto ng kanyang kabuuan. Medyo magulo eh. Naguguluhan kami dito sa ugnayan mo sa asawa mo eh. Na parang para sa'yo, okay na yun. Wala ka nang ginawa. Wala ka na nga bang ginawa after na malaman mo may asawa at anak na to? Hindi kasi nga po, ganito po nung nagpunta po ako, pero ganito na po ako, no, nagpunta ako year 2024. Nakita na po kami ng anak ko. Doon nga muna Hello? tayo sa asawa mo nga ni. Sa asawa mo muna. Oo. So magpahanggang ngayon. Wala siyang Hindi pa po idea. kami nagkausap. Wala Hindi siyang pa po kami idea. nagkausap. Sige, yaman na, marumi na yun. Doon tayo sa anak mo. Yung anak mo naman, 33 years old. Na ngayon. Na ngayon, nung nakita, 33. oo nga, 33 nga. Ilang taon nung Kicks, nung sila ay naghiwalay nung bata? Ilang taon yung anak nyo na naghiwalay kayo nung Anak mo?
9 9? years old. Opo. Matagal-tagal na rin. Tapos yung pinuntahan mo sa lola, ilang 33 taon? na. 33 na. Okay. Opo. Tapos may right pa yung lola na itago sa'yo. Parang ang Yun nga labo. po. So hindi yung lola may kasalanan dito, yung anak mo. Bakit sadyang ayaw ka makita ng anak mo, di ba? Hindi ko po alam. Hindi ko sabihin po. Pero lang po ako nasabihin, no? Teka lang, saglit JC. Diretsong tanong, diretsong sagot gusto namin. Ang babae ka ba? Noon? Wala po. Sigurado ka? Wala po. Eh bakit iniiwasan ka ng asawa mo, pati nung lalo nung anak mo? Doon na lang tayo sa anak mo. Bakit pinagtataguan ka? Anong nagawa mo sa kanila? Yung totoo. Wala nga po. Ibig ko po sabihin, baka ito yung dahilan, yung bakigilitas yung sabihin ko. Yung Hindi pag- nga eh. Iniiwang ka nga niya, di ba? Ikaw na mismo, sa'yo na mismo nang galing JC. Nauna yung iniiwang ka nung hiniwalayan ka bago ka na aksidente. Oh, so walang kinalaman So, yung walang pagiging kinala- PWD mo. oo. Naintindihan mo ba yon? Labas na natin yon. Opo, opo. Hindi yun ang dahilan kung bakit ka hiniwalayan. Kasi nauna kang hiniwalayan bago ka na aksidente. Kaya ka nawalan ng Opo. paningin. Okay, JC? O punta na tayo doon sa anak mo. Ang tanong, bakit ka iniiwasan ng anak mo? Hindi rin natin pwedeng irason na dahil na PWD ka. Oo. Na wala kang makita kaya ayaw din magpakita sa'yo ng anak mo. At bilang 33 years old, may sariling desisyon yan. 'Di ba? Oh, At walang bata ako. Hindi ako lumaki sa tatay ko, pero never akong binrainwash ng nanay ko. 'Di ba? Ako, habang umiedad ako, mismo sa akin ang gagaling na gusto ko makilala, makita ang tatay ko. 'Di ba? Oh, Para you tama. feel na kumpleto ka. Tama. Kasi sa isang bata, JC para lang sa kaalaman mo, sa isang bata na galing sa isang broken family, kapag hindi niya nakagisnan ang nanay niya o ang tatay niya, o si nanay o kung kanino man siya nandoon na kustodiya, kahit binibrainwash pa yan, eventually, pagtungtong niyan sa wastong edad na meron na siyang sariling isip para makapagdesisyon, hahanap at hahanapin niya ang isa sa mga magulang niya para makumpleto yung puwang na iniwan sa kanyang pagkabata. Ganun yun eh. So kung naghiwalay kayo o hiniwalay sa'yo yung anak mo sa murang edad na 9 years old, siguro naman sa edad niya nang nakita mo siya ng 33 years old na, haharapin ka niyan. Totoo. Bakit ka tataguan? Unless may trauma yung bata sa'yo. Wala naman po akong kasalanan sa anak ko. Ito yung tanong na mahirap sagutin Kasi tatanong ka namin, ikaw ba may ginawa ka dito sa asawa mo o sa anak mo at sa anak mo? Before, kamo wala. Hindi ka naman ng babae. Pero, Ayos ka naman. di Pero ba? imposible kasi, Kikse. I mean, hindi natin siya Hinuhusgahan. hinuhusgahan, Oo. sinisisi, 'di ba? Pero ikaw ba, 'di ba? Lalayo ka ba sa isang taong wala namang ginawa sa yung masama? Tama. Yun ang point dun Anong dahilan para layuan mo ang isang tao kung wala namang ginawa sa iyo. At dyan na po natatapos ang kwento ni JC mga kaibigan.